Hello aking mga munting kaibigan! Na-miss ko kayo! Handa na po ba kayo para sa panibago nating CBC online class sa inyong tahanan? Ang tema ng klase natin ngayon ay Hindi sa Maduming Bahay. Naiisip mo ba kung ano ang magiging tahanan natin sa langit? Meron ba itong mga dumi? Marami bang mga kalat at basurang nakakalat kung saan-saan? Siguradong wala. Ang ating bahay sa langit ay napaka-espesyal, malinis at pinakamaganda sa lahat. Dahil inihahanda ito na mayroong pagmamahal ng Diyos upang tanggapin ang lahat ng mga nag-iingat sa bahay. At ito ang ating puso na dapat laging malinis. Naalala mo ba yung pinag-usapan natin tungkol sa pintuan? Opo, ang pintuan ay kumakatawan sa ating puso upang manirahan si Jesus dito. Hindi maganda na i-welcome siya sa isang maruming bahay, di po ba? Sino ang nakakaalala kung paano nagiging madumi ang puso? Tama po, kapag mayroong masamang saloobin. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa pagpapanatiling malinis ng ating mga puso. Buksan ang iyong Biblia sa libro ng mga awit, chapter 4, verse 4. Sabay-sabay po nating basahin. Magalit ka, subalit huwag kang magkakasala. Magbulay-bulay ka ng iyong puso sa iyong higaan at tumahimik ka. Upang maunawaan ang verse na ito, maaari nating gamitin ang halimbawa ng bahay na ating tinitirhan. Kung may maglilinis ng iyong bahay at iiwan nitong malinis, mabango, maayos ang lahat at nasa tamang lugar ang mga bagay, mananatili ba itong ganito magpakailanman? Siyempre hindi, di po ba? Kung sa parehong araw ay kumain ka at nag-iwan ng mga kalat sa sahig, lumabas upang maglaro at iniwan ang mga bagay sa hindi tamang lugar. Ginamit mo ang banyo at hindi ka lang flush. Tapos naligo at iniwan mo lang ang iyong mga maruruming damit sa paligid ng bahay. Sa araw din iyon, ang bahay na napakalinis at maayos ay magiging magulo at madumi na naman. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng verse na ito na pwede tayong magalit. Halimbawa, may isang kaklase kang napatuloy na nag-aasar sa'yo. Pwede kang magalit, pero hindi mo dapat hayaang magpatuloy ang masamang saloobin na iyon sa loob mo. Dahil kung magpapatuloy ito, magiging marumi lang ang iyong puso. Kung gusto nating maging malinis at maayos ang ating bahay na tinitirhan araw-araw, ay kailangan natin itong panatilihing malinis. Halimbawa, sa tuwing maglalaro tayo, matapos nating maglaro, ay kailangan nating itabi ang ating mga laruan. O pagkatapos maligo, ay ilagay ang ating maruruming damit sa tamang lagayan. Kapag may maruming bagay, ay agad dapat itong linisin. Kaya, mapapanatili nating malinis at maayos ang bahay. Ganoon din pagdating sa atin. Araw-araw ay kailangan nating huminto at pag-isipan ang tungkol sa kung saan natin hinahayaan ang masamang saloobin na pumasok sa ating puso. At pagkatapos itong gawin, ay magpasya na agad linisin ang ating sarili. Sino ang nakakaalam kung paano lilinisin ang ating puso? Nalilinis natin ang ating sarili kapag nagpasya tayong patawarin ang mga taong nakatampuhan natin. Pinapanalangin ang mga taong iyon at hindi hinahayaang na magkaroon ng dumi ang kanilang puso upang tayo ay manirahan sa isang magandang lugar na inihanda ni Jesus para sa atin
kailangan natin panatilihing maging malinis ang ating bahay dito na siyang puso natin upang si Jesus ang maging pangunahing residente ng bahay na ito. Kaya paano kung gawin natin ang sandaling ito upang tayo ay manalangin at hilingin kay Jesus na tulungan niya tayo na panatilihing maging malinis ang ating mga puso? Kung gusto mo po ito, ipikit mo ang iyong mga mata at ulitin mo ang panalangin ito kasama ko. Panginoong Diyos, ngayon sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po ay lumalapit sa iyong dakilang presensya para humingi ng iyong kapatawaran. Dahil Panginoon, nais namin na humingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Kung meron po kaming galit, kung meron po kaming sama ng loob sa aming kapwa, Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami. Linisin mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo ang bawat pagkatao namin, Panginoong Diyos. Dahil nais po namin na maging malinis ang aming tirahan dito kung saan ito po ang aming puso. Kaya Panginoon, hinihingi po namin ng iyong gabay, ang iyong spirito para tulungan po kami sa araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabihin niyo mga bata, Amen. Ngayon, para hindi mo makalimutan ang natutunan natin dito, sabihin mo sa sino mang kasama mo dyan, sa bahay mo, kung ano ang natutunan mo tungkol sa klase natin ngayon. Pagkatapos ay kumuha ng isang papel at i-drawing ang mga saloobin na nagpadumi ng iyong puso. At sa kabilang banda, anong gagawin mo upang mapanatiling maging malinis ang iyong puso? Okay po ba? Ako po si Teacher Giselle at sobra kong nagustuhan na makasama kayo dito at hindi na nga ako makapaghintay pa na makita kayo muli para sa ating susunod na CBC online class na klase sa iyong tahanan. Pagpalain kayo ng Diyos. Paalam mga bata!